What's up? Good morning sa inyo. Bakit may mga ano dito? May mga puwan sa labas, may ayuda ata. So today, I wanna talk about how important it is to never stop learning. No? Kahapon kasi, napunta kami sa isang event, sa isang learning session regarding sa perfume. Parang seminar on how it works, mga general things, tsaka mga a few different things in regards to perfume and pabango. So, there are a few things na kahit medyo familiar na kami sa mga fragrance and perfumes in general, there are a few things na pick up kami and parang may few aha moments kami ni Echal during that time. And that's why I want to talk about how important it is to never stop learning, no? Kung gaano siya ka-vital and gaano siya ka-crucial sa atin bilang mga tao, no? As individuals. And unang dahilan kung bakit is yung mundo natin changes fast. If you are aware, no? Hindi ko alam kung yung taon ka na, pero if you look back a few years ago or half a decade, mga 5 years, ano yan, tawag dito, yung technological advancement from then to now, sobrang grabe, 'di ba? Sa AI pa lang 'di ba? Yung technologies sa AI, sa creative side, kung paano mag-process ng data rin yung AI, hindi mo siya maiisip na possible siya at that time, 5 years ago. But now, we're seeing it. Kaya ganun, you will be left behind pagka nag-stop ka mag-learning, nag-settle ka lang sa kung anong alam mo ngayon, kung ano yung sanay ka. Kailangan you always seek to learn something, no? May phrase nga na sikat, learn something new every day, which is very true and very important for us individuals. Kailangan natin mag-adapt sa paligid. Kung professional ka into any fields, kailangan maging aware ka sa mga advancements. Tsaka yung skill set mo, hindi siya pwedeng maging you have to learn something new kasi baka yung skill set mo maging obsolete. 10 years ago, meron ka pang makikita na naglalako ng payong repair, mga ganyan. For example lang mga nagre-repair ng payong. Kasi back then, hindi kasing dali bumili ng payong as to compare to now. Hindi siya kasing mura ng payong ngayon. Mga payong ngayon, walang Shopee, walang TikTok na pwede kang orderan ng ganun na lang. So yung mga tao, pinapaayos pa nila yung mga payong nila, 'di ba? Pero ngayon, bakit mo papaayos pa yung payong na meron ka kung ang bili mo dyan sa Shopee 20 pesos, 'di ba? Would you bother yourself na kausapin yung mag-aayos ng payong tapos intayin siyang mag-ayos sa harap mo, 'di ba? O bumili na lang. Isang example lang yun, sa small scale. Pero in a bigger scale, kapag tinignan mo yung companies like Nokia, and BlackBerry, mga leading phone companies yan BlackBerry, smartphone pa nga. Leading phone companies na ngayon, wala na sila masyadong market share. Or, in the case ng BlackBerry, obsolete na. Wala na talaga sila. Hindi na talaga sila nag-exist. Dahil, kinain sila ng technological advancement na ino-offer ng competitors nila. Kumbaga, yung Android and yung iOS super advanced na to the point na naging irrelevant na sila. So yun, that's why the world is changing. Kailangan maka-adapt tayo. Also, another reason is yung brain natin, yung mga utak natin, muscle. Katulad ng biceps mo o ng triceps mo, muscle din yung utak natin. Kapag hindi mo yan ginagamit, if you don't use it, you lose it. Diba? Kung nag-workout kayo or kung familiar kayo sa pag-exercise, no? Pagka palagi mong ginagamit, pagka mo na-exercise yung part ng muscle mo na yun,
mas nag-grow siya, mas lumalakas siya. Ganun din sa brain, 'di ba? Every new skill you learn is a tool sa toolbox mo, a new tool sa toolbox mo. 'Di ba? The more you have, the more problems you can fix. Yun lang naman yung ano doon, yung simple logic, no? Also, if you learn new things, ang advantage din yan, it will open new doors for you. My personal experience doon sa pag new skill and pag new open on doors, no? Back in 2018, coming from car sales industry, nag-shift ako towards sa BPO industry, call center, ganyan. And yung skill na na-acquire ko yung new skill na na-acquire ko sa BPO, which is primarily na-improve yung conversation skills ko sa English and ma-familiarize yung sarili ko sa mga CRM, sa mga UI na ginagamit sa computer, and habang kausap yung customer, no, eventually that helped me land a job na sa freelancing world, no, sa freelancing world. And ngayon yun yung trabaho ko for a few years now, and it is the best job so far that I had, the highest paying work or job na naranasan ko because of that skill na na-acquire ko, no. And yun nga, it opened the door for me na kung nagstay ako sa sales, tapos never ako magkakaroon ng skill to be able to do yung work ko ngayon. So I'm grateful for the time na nag-switch ako ng industry that time, back then. Tapos yung learning kasi it's not just about school. Siguro you have heard the phrase never stop learning, and hindi na siya tumitigil sa school, no? Kung estudyante ka, iniisip mo na pag-graduate ko din ako mag-aaral ulit. That's a wrong mindset, kasi you need to learn something new. The world is changing. Kailangan nag-a-adapt tayo sa change, and I think yung biggest skill na acquire natin sa school is yung ability to learn, ability to adapt to change, ability to adjust sa mga requirement, adjust sa people around us, and also yung ability na mag-learn ng something new and to apply the things that we have learned. Yun yung mga importanteng bagay talaga sa school natin. Meron yung quote nagsabi na the day you stop learning is the day you stop growing. And if you look around, you will see, hindi mo naman minamalit yung mga tao, no? Pero you will see people like this na nag-stuck na lang sila kung nasan sila, and parang wala silang desire to learn something new, to adjust and to adapt. And makita mo yung business nila or yung career nila, or sila as a person, hindi na nag-advance as compared to people na ganun. Tapos if you can do your best to surround yourself with people na ganun, na may desire sa mag-learn ng something new, may desire na willing na mag-adapt and change. And yun, kasi kapag sasama ka din sa mga tao na alam mo yan, walang, sabi ni Malapuitan, walang tira, ikaw din, diba? Parang ganun din ang mangyayari sa'yo. So hindi naman sa mamalitin mo yung mga tao, no? Or hindi naman sa mag-look down ka sa mga tao, pero very important for you na mag-develop din. Kasi if not, dyan ka na lang, diba? Sabi nga ng mga magulang natin dati, yung pag-aaral, yun yung bagay na hindi mawawala sa atin. And ibig sabihin talaga nun, in a more bigger picture, is yung knowledge, skills. Yun yung one thing na no one can
ever take away from you. Diba? But yourself. Walang ibang pwedeng persang kumuha sa'yo nun yung mga kaalaman mo. Hindi ikaw lang, no? Ilan naman sa akin for today. For today's video. Yan. Salamat sa pakikinig. Salamat sa pagstay. Kung nandito ka pa sa last part. Yan lang. Peace.